Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada. Well, today we are going to talk about a very sensitive topic, and it's all about the brown egg and white egg theory. So kapag meron ka bang itlog na may brown egg and white egg, mas masarap ba yung isa or mas special ba yung isa? Kapag binasag mo yan at nilagay mo sa isang mangkok or sa isang bowl, pareho pa rin naman na magiging scrambled egg yan, di ba? Pareho pa rin ang kalalabasan, magiging, kung gusto mo ng sunny side up egg, pareho pa rin sila. Pareho pa rin silang egg at pareho mo pa rin silang kakainin. Diba? So today, pag-uusapan natin yung theory na yan, and it's all about, and it was inspired by Martin Luther King Jr. So, oo, gagamit tayo ng itlog sa episode na ito, kasi mas madaling maintindihan ng mundo kapag simple yung mga example natin. So, panoorin hanggang dulo. Thank you so much for subscribing into my channel. At kung bago ko sa channel na to, we talk about immigration updates and different lives of Filipinos here in Canada. And imagine this, may dalawang itlog, okay? Yung isa brown, yung isa white, okay? Sa grocery, minsan mahal. Mahal yung mga brown kasi parang ano sila organic. Pero, parang elite yung mga brown egg compared dun sa mga white egg. Pero, pag binasag mo, di ba? Kapag binasag mo siya, pareho lang, dilaw yung yolk, transparent yung egg white, at pareho nyo siyang ipiprito. Pareho lang kayong mabubusog. Di ba? Pareho lang yung effect, kumbaga. So, ganun din yung tao. Different skin colors, different languages, and different culture. Pero sa loob, same emotions, same fears, and same dreams. So yan ang core message na pinaglalaban ni Martin Luther King. So, just to give you a brief background, MLK is ang isa sa mga pinaka-iconic na civil rights movement. Nung panahon na yon, grabe yung segregation ng black and white sa US. So, may mga white-only signs na dapat sa mga puti lang to. May mga hiwalay na CR, hiwalay na upuan sa bus. So, imaginein mo, iba yung kulay mo. Iba yung kulay ng balat mo. May limit yung mga karapatan mo. So, ang pinaka-famous niyang speech is, I have a dream. So, hindi lang yun speech, pero vision yun ng future na walang discrimination. So, ang dream niya, na ang value ng tao ay hindi base sa kulay, kundi sa character. Hindi sa shell, kundi sa laman. So now, let's be real. Sasabihin niya siguro sa akin, wala naman discrimination na nangyayari dito sa Canada. Canada is actually I'm thankful that Canada is actually welcoming a lot of immigrants, and they hug immigrants as their own. Kumbaga, hindi evident masyado ang racism dito sa Canada kasi nga ang daming immigrant. But let's not forget that discrimination exists everywhere. Minsan sa workplace, sa school, or sometimes sa comment section dito sa channel ko. Alam natin yan. I've been discussing that in my previous episodes. So let's talk about color.
body shaming, class shaming, tapos yung iba, ay galing probinsya yan, ay mahirap lang yan, or, uy, konyo yan, galing yan sa mayaman. Iba-iba yung label natin. Same toxic mindset. Same crab mentality. So parang egg tray ang judgment. Pero again, when life cracks you open, pareho tayong umiiyak, pareho tayong nasasaktan, at pareho tayong may mga insecurities. And Emily K's message is not all about black and white. Hindi yan basta sa kulay ng ating mga balat. It's all about dignity. It was about equal opportunity, equal respect, and equal humanity. Diba? Bakit ko to na-discuss sa video na to? Or sa channel ko? Kasi there are so much people na nakarating dito sa Canada, especially so much Filipinos who have been, I have been seeing lots and lots of comments ng mga kapwa nating Pilipino na nang mamata ng bawat isang Pilipino na umuwi na lang kayo, kaya nga kayo tinawag na temporary foreign worker kasi nga temporary lang kayo. So, there are so much hate in Filipinos community. Nakala mo hindi sila Pilipino dati. Nakala mo hindi sila nanggaling sa bansang Pilipinas din. Everybody deserves an equal opportunity, an equal respect, and equal humanity. At hanggang ngayon relevant ito, especially when it comes to immigration. Social media pa lang, ang bilis na mag-judge. One post, one accent, one mistake, cancel agad. Ang daming naapektuhan. Ang daming Negatron, di ba? Sabi ng kaibigan ko, Negatron nga daw siya. Dami. Pero kung maalala natin yung egg theory, kung maaalala natin kung ano ang nasa sa loob ng bawat isang Pilipino dito, mas magiging compassionate tayo. Mas malalaman natin or paano natin ilalagay yung sarili natin sa nararamdaman ng mga ibang tao. Again, hindi tayo pareho ng shell, pero pare-pareho tayong tao. Okay? So again, kung may nakita kang brown egg and white egg sa grocery, smile ka lang. So remember, it's just a shell, but it's the same inside. Okay? So that should be it for now. Sana may natutunan kayo sa video na to. If you like this video, like and subscribe into my channel at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera basta may peace of mind. Thank you for watching. Until next time. Bye-bye.